So, hi guys, magandang gabi muli sa inyo and sana okay kayo. Dahil for today's video, um, it, i-demo ko o gagawa ako ng tutorial kung paano gawin itong 50-30-20 budget planner. So, para saan ba ito? Simple lang naman ang goal nitong template na ito, which is yung matulungan kayo mag-budget ng inyong sahod. So, kung familiar kayo regarding sa 50-30-20 na rule, yun yung 50% yung wants, I mean needs, yung kailangan natin. Kasama doon yung rent natin kung nagtatrabaho kayo sa Manila or kahit saan man. Siyempre, pag nagtatrabaho tayo, nagre-rent tayo and may mga utilities tayong binabayaran, tubig, kuryente, internet, groceries natin, yung kinakain natin or konsumo natin in a week, ganyan, health insurance, mga transportation, car insurance, and yung mga maliliit lang na utang. And yung 30% naman is yung, ito yung mga wants natin. Ito yung kumakain tayo sa labas, mga entertainment, subscription, yung mga Spotify, Netflix, etc. Yung shopping, yan. Kumbaga, syempre, nag-work tayo hindi lang para uh, makasurvive. Minsan gusto rin nating mag-enjoy para sa sarili natin. And doon nakapaloob yung wants na 30%. Yan, hobbies, leisure, and vacation. And ang pinakamahalagang part ng planner na ito is yung savings or yung debt. 20% siya. So, ano nga ba yon? Yun yung emergency fund. Kung familiar kayo sa emergency fund, ito yung 6 months. 6 months ng equivalent ng sahod nyo hindi siya sahod ha, ng expenses nyo monthly. So, nabasa ko lang yon sa isang somewhere in the internet nung nakaraang basta before nabasa ko siya. Yung emergency fund is equivalent ng uh, monthly na ginagastos mo or mga expenses mo. Let's say, in ang average ko or ang usually na nagagastos ko sa isang buwan ay sabihin na lang natin 6,000. So, dapat 6,000 times 6 is dapat yung emergency fund na i-goal ko is 36,000. So, ganun. Kapag may 36,000 ka na and nawalan ka ng trabaho, uh, mabubuhay ka sa loob ng 6 na buwan habang naghahanap ka ng work. So, yun yung purpose ng emergency fund. So, sana nagets nyo and napakaganda na nababudget natin yung ating pera o sahod o kung ano pa man para in the future is maging ready tayo sa ano man yung mangyari. Okay? Kasi hindi habang buhay is may trabaho tayo, may pera tayo, may income tayo. So, darating yung time na hindi natin nanasahan na mawalan tayo ng trabaho. So, dapat kailangan natin magtabi para sa ating emergency fund. And pangalawa is yung retirement and yung debt repayment. Ito yung mga loans natin, yan, ganyan. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. So, ilalagay ko lang yung mic sa akin. Ano. So, eto pala guys, kung marunong naman kayo mag-Excel, feel free na gayahin tong template na ito para naman uh, ma-budget nyo yung pera nyo or sahod niyo. Or kung hindi man, punta lang kayo sa rocket.ph shop ko, rocket.ph/ Lawrence Laudenio Digital. Ilalagay ko din yung link dyan sa description. And doon, pwede nyo itong i-purchase doon. So, pag nag-purchase kayo doon sa rocket.ph, may ma-receive kayong email sa rocket.ph and doon nyo makikita yung download link para ma-download nyo itong tracker na ito. Okay, so let's start. So, dito na ako gagawa. So, yan. So, unang-una, lagi ako nag-start dito. Nag-iwan ako ng
isang column. Wala lang, design lang. For parang good practice na rin siya. And dito maglalagay ako ng current month. So, ililib ko lang to ng space kasi gagamit ako dyan ng cell reference. So, ano yung cell reference? Ito yung kukunin ko yung value ng isang cell. Parang kokopyahin niya lang. So, I have a tutorial sa aking Facebook page. I-search nyo lang Lawrence Laudelio Digital and hanapin nyo yung cell referencing. So, marami kayong matututunan doon. So, ano siya, infographics. So, browse nyo lang yung aking feed or profile. Makikita nyo yun doon. And, meron din pala akong tutorial dito sa YouTube. I-browse nyo na lang. And, meron nga ba? Kung wala, sa Facebook. So, kung hindi ko pa yung nagagawa, hindi ko ma-remember it. And, then, leave natin yung space and then select month. Kung kung pinapanood nyo to guys, comment nga kayo kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakaabot itong Excel tutorial ko na to. Okay? And then, maglilib ako ng space. Dito. Dito ko ilalagay yung, maglalagay tayo dito ng data validation. So, ano yung data validation? Ito yung magkakaroon siya ng drop-down list para more on select lang tayo dito. Magkakaroon siya ng drop-down list dito or drop box na magse-select na lang tayo ng month. So, paano yung gagawin? So, i-click nyo lang dito sa data and then data validation. And then, itong any value, palitan nyo siya ng list. And dito natin ita-type yung months. So, January, February, March. Kung mabilis guys, i-pause nyo lang yung video. Again guys, huwag nyo please mag-subscribe kayo sa aking channel para naman ma-notify kayo kapag may bago akong mga tutorial and may bago akong mga templates na ina-upload. So, paki-like na rin, comment, and share itong video. September, October, November. And sa mga nagtatanong pala sa akin kung nagwa-one-on-one training ba ako ng Excel, so far hindi pa po kasi may full-time job kasi ako and wala pa akong time magturo. And yun muna yung ginagawa ko. Gumagawa lang ako ng mga video tutorial and ina-upload ko lang sa aking social media and dito sa YouTube. So, kung may gusto kayong matutunan, pwede kayong mag-comment dito sa video and susubukan kong gawan ng tutorial yung madaling ma-explain or madaling maintindihan. And, ayun, kaya mag-subscribe kayo dito sa aking channel. Okay? So, next na is net monthly income. Ito yung kita mo na talaga. Less na yung mga deductions. And then, mamaya na tayo maglagay guide ng code. Parang gagawin muna natin yung, hindi pala code, sorry. Nasanay ako sa programming. Formula. Pag sa Excel pala is formula. Surplus, ito yung sobra. Okay? Net income, ito yung sinahod mo less ng deduction. Itong actual expenses, ito yung actual na ginastos natin versus doon sa budget. Okay? So, yan. Sundan nyo lang guys. Kung mabilis, i-pause nyo lang. And then, budget allocation. Again guys, itong video na ito is, tutorial na ito is free lang. Sundan nyo na lang siya. And kung wala kayong time gumawa, then, pwede nyo bilhin sa aking rocket.ph shop. So, yung link is nandyan sa description. So, category, needs. So, maglalagay ako dito ng 50%. So, eto guys, etong 50-30-20 budget planner na ito is sobrang effective kung namamanage or nasusunod nyo ng maayos. Then, kung hindi nyo na nasunod tong 50-30-20, pwede nyo namang i-adjust. Gaya na lang ng
let's say 50, then yung wants nyo ay gawin yung 20, then yung savings nyo gawin yung 30, or kaya naman kung masyadong malaki yung inyong needs, lakihan yung 70, yung wants nyo gawin yung 20, and yung savings nyo gawin yung 10, 5, or bahala na kayo. Depende yan sa tawag dito. Depende yan sa ano nyo, sa kumbaga sa level ng parang ano nyo, expenses nyo, 20%. And then, maglilive lang ako dito ng, sorry, 50, 30, 20 budget. Actual percent. So, iti-table ko to. So, ito, dito na ako dito na ako magsisimulang mag-designs, okay? So, 'di ba guys, yung ginawa ko kanina is ano siya, etong kulay. So, gagayahin ko na lang din para as is siya. So, kayo, bahala na kayo kung ano kulay gusto nyo. And kung wala kayong idea sa pag-aano ng kulay, pwede nyo guys, pwede nyo gamitin si Canva. Okay? I-search nyo lang kay Google, Canva Color Palette. Yan. Naturo ko na to sa isa kong video, yung personal budget planner. So, panoorin nyo rin yun. Napakaganda rin yung template kung gusto nyo ng ganun. Yun naman yung personal budget uh, tracker is, ano naman siya, parang same din ng 50-20 kasi si 50-20 is budget talaga siya. So, ano naman, si personal budget planner naman is, yung ano lang naman, yung ginugol mo dun is yung pagbabayad talaga. Or kung anong ginagastos mo, ganitong cut-off, ganitong sahod, yun. So, so, bago ng internet ko. So, yun lang guys, search nyo lang si personal, si color, Canva color palette. Okay? So, magda-design na ako dito. Ito. So, tatlo. And mag-start tayo dito sa outside border. So, nakaselect to, and then don't forget to select the color. And then, dito sa presets and border, wag na kakalimutan yung guys ha. So, ito yung preview niya. Dapat nakikita nyo dyan ko yung preview. So, outline. So, nagkakulay siya. So, okay. And then, maglalagay na tayo dito ng i-merge natin to and ibo-bold. Tapos, yung kulay ng text ay ito. And then, yung kulay ng background ay ito. So, feel free to explore. Ayan. Ayan. Baguhin nyo kung ano yung gusto nyo baguhin. And then, ito, lagyan natin ng kulay. Yung medyo mapusyaw o malabo. And then, yung text. I-bold lang natin. And then, kulay green din. And dito naman, yung text, gagawin natin kulay green. So, para maganda siyang tingnan. Okay? And then, lalagyan natin siya ng table sa gitna na may design. So, punta lang kayo sa borders and select natin itong dotted line. And then, click nyo yung inside. So, this time inside. Kasi yung inside table yung ating lalagyan ng design. So far, medyo maganda na siyang tingnan. So, parang may kulang ako dito. Needs, wants, and savings. So, ito hindi ko na isama. So, ganun lang. Balik lang kayo uli dito. Borders. And then, dapat nakaselect and outline. Tapos, i-merge natin hanggang dito. And then, category, text green. And tapos naka-bold. Tapos yan. Then, ulit lang din. So, sana guys, napaka-useful na itong video sa inyo. And don't forget na mag-comment, mag-like, and mag-share. Okay?
Kung may mga katanungan, i-comment nyo. And kung bumili naman kayo at nag-purchase at may issue, pwede nyo i-chat or email doon. Yung email is nakalagay doon sa description ng aking Rocket Shop. So, kada description ng aking products is may email doon nakalagay. Pwede nyo akong i-reach out doon or sa social media. Okay? Top text. So, baba natin ito. So, bakit hindi siya nagbaba? Alt pala. Yan. So, ito guys, pag nag-enter kasi kayo dito sa formula, gaganan lang siya, so bababa. So, ang technique dyan, punta kayo dito, pindutin nyo sa keyboard Alt Enter. Yan, para bumaba. Ito guys, yung video na ginagawa ko is dinadirect na upload ko na lang sa YouTube kasi hindi ko na ine-edit kasi matatagalan pa. Okay? So, next naman is, kakopy na lang natin para mabilis na. So, yan. Tapos, edit na lang natin. So, dito na tayo mag-start. Dito yung needs, dito yung wants, dito yung savings. Okay? Yung mga table, mamaya gagawin natin. Mahalaga, may mga data na tayo. So, needs is need summary or yan, 50%. So, category, expected is like budget. Okay. Kumbaga, hindi mo naman alam pa kung magkano magagastos, so expected. And then yung actual, ito na yung kung magkano talaga yung expense or yung gastos. So, dito sa expenses, dito nakapaloob yung rent, utilities, groceries, health insurance, so, transportation, car insurance, minimum debt. Ito yung mga mababang utang lang naman. Tapos total. So, yan. Select nyo na lang. O kaya, gating gawin nyo guys. Select nyo tong isa. And then, ito. Format painter. Click nyo yan. And then, drag nyo mula dito hanggang ilalim. See? Ginaya nyo lang yung format. That's why format painter yung tawag sa kanya. Para hindi na kayo mahirapang magbalik dito sa borders. And itong borders, ang purpose lang nito is yung sa outline. So, outline. So, ayan na. So, medyo, ano na tayo. Marami-rami na. And then, copy-paste na lang natin. And then, bawasan natin ng itong column. Tapos, dyan tayo mag-start. Dito naman is yung wants. Wants is 30%. Okay? And ano ba yung mga nakapaloob sa mga wants natin? So, buburahin mo lang muna natin to. And then, dining, yung pagka nagkayayaan kayo ng mga ka-workmate mo. Payment. Subscription, ito yung Netflix, Spotify, yan, Shopee. Siyempre, kailangan mo rin namang mag-pamper on yourself, di ba? Mag-enjoy. Hindi yung puro trabaho na lang or hindi yung puro bayad na lang sa utang. Siyempre, bilhin mo rin yung gusto mo, di ba? And next naman is yung savings dito. Savings. Dito naman yung savings, ito yung savings or debt. Di ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko. Debt. Yan. Ito ay 20%. So, burahin natin to. And then, emergency fund. And then, retirement. Dito kasi sa savings, pwede nyo ilagay kung may MP2 kayo,
kung meron kayong mga savings, ganyan, pwede dito. Kung may MP2, WIMP, tama ba? Mga ganun yun. Ay, WISP, yun naman yung sa SSS, yung WIS Plus. And, uy, may mali ako. So, hindi ko natanggal yung, dapat wala itong table. So, tatanggalin ko lang ito. Para mawala ito. Ito guys, oh. Nakikita nyo, ito. Tatanggalin ko lang yan. So, mali. Undo. Click nyo lang ito sa baba. Yan. Ay, saan na ba tinawala? Okay. Again guys, don't forget to subscribe sa aking channel para updated kayo kapag may bago akong upload na tutorial. And ito pala guys, kung napapanood nyo itong video ngayong August, meron akong discount code, KALOY, para na to celebrate sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Paris. So, pag ginamit nyo yung discount code na KALOY, makaka-discount kayo ng 20% doon sa lahat ng aking Excel template. So, apply nyo lang yung, huwag nyo lang kalimutan i-apply yung discount code na KALOY kapag nag-checkout kayo. Okay? Ito, format ko na din. So, dito is, adjust natin to. Then, itong percent maliit lang. So, bababaan ko to. So, i-adjust nyo na kung ano yung mga dapat i-adjust. Yan, sikat sa category, malaki-laki yan pag nag-type ng pangalan. So, i-adjust ko lang siya. And then dito, kulay na rin natin to. Isa-center ko to. Kulay ko dito is yan. Tapos, i-bold ko na lang. And then, i-merge ko na lang to. Merge. Merge. Then, kukulayin ko lang siya ng light. Yan, okay. And then, yung text nito is, yan, ito. Tapos, bold na lang din. And then, yung month, center ko na lang siya. Yan, pa-bold. And then, ito, merge center ko na lang din. Sorry. Yan, merge center. Tapos, kukulayin ko na lang din. Then, block. Yan. And then, dito, ito yung purpose, guys, ng cell referencing. So, equals, then, saan mo siya i-reference dito? Tapos, kokopya niya lang laman. And since nag-0 siya, kaya lumabas yung 0 kasi walang value, nag-return siya ng numeric value. So, para makaiwas dyan, gagamit tayo ng if condition. So, if, kapag blanco daw ito, si C1, if kapag si C2 ay blanco, then, kapag blanco nga talaga siya, ano yung i-return niyang value or ano yung ilalabas mo. So, iba-blank na lang din natin. And then, kapag hindi naman, ano yung value na ilalabas niya? Yung value din ni C2. So, ganun lang kasimple yung ating formula para lang makaiwas tayo dun sa zero na error. Or hindi naman totally error. Parang pangit lang kasi tingnan, diba? Zero tapos wala ditong laman. So, yun. So, ibobold ko to, iba-black. And then, dito, i-merge ko siya. Dito tayo maglalagay ng year, bold, and black. I mean dark na green. And then yung background niya is ito. Tapos ito. Ayan. So, para naman hindi sila masyadong pareho. And pansin nyo guys, maglalagay ako dito ng 2024. Pwede nating i-formula to, pero mas maganda ita-type na lang. And then, let's say January. So, napansin nyo, lumabas si January. And then, lalakihan ko na lang to para naman may maganda-ganda siyang tingnan. So, yan. So, pag pinata na, let's say ngayon, di ba, ngayong month, August. So, yan, August. Yun lang yung purpose niya, guys. Okay? Next naman is, maglalagay na tayo ng value para, dito tayo maglalagay kasi dito formula yung mangyayari dito.
So, rent, maglalagay ko ng 1, 2. Then, ang budget, ang expected is 1, 2. Ang actual is 150. So, yung percentage, mamaya, automatic yung compute na percentage. 150. Hindi na muna ako magsasalita guys. Itatype ko na lang muna. So, pagka um, may pag medyo mabilis, pause nyo na lang yung video. 250 to 50, 100, 250, minimum debt is 190. Okay? So, tapos ito total na lang natin. So, paano mag-total? I-click nyo kung saan lalabas yung result. And then, click nyo tong auto sum, yung letter E. And then, yan. Be sure na naka-highlight lang yung isa-sum niya. So, ito naka-highlight automatic. So, enter na lang. And then, click nyo to. And then, i-drag nyo tong fill handle going to the right. Okay? So, dito dapat, since percent siya, dapat percentage. So, ipo-format natin siya as percentage. Highlight nyo yan, and then click nyo yung percent. Okay? And then, center na lang natin. So, same with dito. Same with dito sa kabila. So, lagyan na natin siya ng formula, guys. Para makikita na natin na nagbabago siya. Format na natin. Percentage, center. And then, same dito. Then, enter. Then, drag to the right. And then, highlight. Ipo-format natin siya as percentage. Then, center natin. Okay? So, maglalagay na tayo ng value. So, sa dining, let's say, ang expected natin 340. And then, ang gastos talaga natin is 340. 100 sa subscription. 100 sa subscription. And then, 150. And then, 260, 260. Tapos, 500, 450. Ito guys, yung actual na gastos nyo. Itong tinatype ko is ano lang to. Demo lang to. Tapos 220, 210. Tapos 430, 400. Okay, we're done. So, nakikita nyo, pansin nyo guys, automatic niyang pinompute. So, pag gina-highlight nyo yan, or i-compute nyo yan, ito yung result. Okay? Ibobold na lang natin to para ma-emphasize. Yan. Again guys, para mapabilis, gamitin nyo lang itong format painter. So, let's say, click nyo yan. Tapos, format painter, then i-drag nyo yung mga ibobold nyo. Yan. Diba? So, napaka-ganda. Percent center. Okay. O, nawala yung, kasi nag-drag pala tayo. So, madali naman i-fix yan. All borders, tapos to, tapos all. Okay. Highlight nyo lang. Ayan. Again guys, pinapaganda lang pala natin yung template kasi parang, alam ba yon, encouraging mag-input. Kasi pag yung bare lang o yung parang tamang table lang, nakakatamad mag-track ng ating mga finances, diba? So, almost done na tayo. So, lalagyan ko to ng value, si net income. Let's say yung sahod ko ay 7,000. And then, ang actual expenses is itong part na to, ha. I-add lang natin yan. So, actual expenses, ang formula dyan is equals, isa-sum na lang natin. Pwedeng ganito, click, tapos plus, tapos click, tapos plus, tapos click, then enter. Yan yung isang option para mag-sum up. And yung isa naman na pinaka-the best is sum, tapos open close parenthesis. Ida-drag nyo yung mga i-add. Yan. Then, i-close nyo lang ng close parenthesis. So, same lang yun. So, depende sa inyo kung ano yung madali. And then, surplus is, syempre, yung net income natin, ilo-less lang naman natin doon yung actual expense. So, yun yung surplus. So, this time,
dahil hindi pa natin nalalagyan ng formula ito dito, kaya 0 pa yung lumalabas sa actual expense. So, ano nga ba yung actual expense natin kay needs? So, turo nyo dyan, equals, then kunin yung actual column kay, ito si needs, ito yung actual column niya. So, yan. So, napapansin nyo, nagbabago yung actual expense. And then, ano yung actual expense natin kay wants? Equals, then wants, then actual, 1, 3. And then, ano yung actual expense natin kay savings? So, equals, kunin natin yung ano ni savings, actual, 855. So, yun lang. And then, sa, eto guys, itong budget, ito naman yung expected natin ha. So, kunin na rin natin, equals, then, ano yung expected natin na budget kay needs, ito, ano yung expected nating budget kay wants, ito, ano yung expected budget natin kay savings, so, ito. Yan. So, again guys, kung mabilis, tawag dito, pause nyo lang yung video, and yun, masusundan nyo na siya. So, next naman is actual. Actual. So, ang formula nito guys is si rent is equals actual divide kay net monthly natin. Okay? So, yun. So, si 1150 ay 16% ng monthly natin. So, dahil black, kulayan natin. Kulayan din natin ito. Kulayan natin ito. So, ang gagawin dyan, idadag nyo lang pababa. Huwag sa sobrang baba ha, kasi mababago yung total. Hanggang dito lang kay minimum debt. Okay. So, naka-receive tayo ng error. Yan, div 0, div 0, div 0. So, bakit siya naging div 0? Okay, wait lang guys. Okay, nagets ko na. So, bakit siya naging div 0? Kasi, kailangan natin, nung binaba ko siyang ganyan, so, dapat, sa C4 lang dapat nakapokus to. So, I mean, itong si 1150, dapat kay 7,000 na lang dapat i-divide. Since hindi ko na-lock yung C4, so, kung ano yung sumunod, ito, di ba? Si 130, na-divide niya dito kay 495 kasi hindi naka-lock yung, hindi siya naka-absolute reference. So, yun nga, mas maganda, panoorin niyo yung, or punta kayo sa Facebook page ko na Lawrence Laudini Digital, then hanapin niyo doon yung cell reference. Malalaman niyo kung ano ba yung relative, mix, and absolute reference. Napakalaking bagay yun. So, balik tayo dito. So, dapat kay C4 niya lang i-divide, kay 7,000 lang. So, i-click nito si C4, i-highlight nyo, then sa keyboard, ipindutin nyo yung F4 para magkaroon siya ng dollar sign. So, papansin niyo yung dollar sign na yan, yan yung naglalak. Meaning, itong C4 hindi yan magbabago kahit i-drag ko pa siya hanggang dito. Okay? So, balik tayo dito. Then, i-drag ko. Pansinin nyo guys, C4, constant yan. C4 lang yan hanggang baba. So, C. So, yun. So, si 90 is 1% ng 7,000. Si 100 is 1% ng 1,000. Si 250 is 4% ng 7,000. So, yun. So, ito pa pala yung isang formula para hindi lumalabas yung div error. So, para na rin pag may error in the future, hindi siya mag-error talaga. So, i-ex ko to. If error, ito yung formula. And then, blanco lang natin. Yan. So, ang explanation dyan guys, if magkaka-error man dito, ito yung maging value niya, or I mean, ito yung maging value, blank lang siya. Okay? Yun lang yung napakasimple lang ng syntax ng if error. So, idadagulin natin. Okay? So, dito guys, ganun din. I-start na tayo sa if error. Tapos, yan, open close parenthesis. Then, i-divide natin to dito kay yan, si actual na dining
i-divide natin sa sahod natin. Yan. And then, i-lock natin to. F4 sa keyboard. Tapos, i-close, blank. Yan. So, yun. Same lang dito guys ha. Kapag nagka-error lang. So, originally, ito talaga yung magiging formula niya lang dapat. So, pang-catch lang to ng error. Itong if error. So, yan. Then, drag lang natin hanggang pababa. Boosh. Ayun siya. And then, dito ganun din. If error. Open. And then, actual. Divide. Kay C4. And then, ilock si C4 para hindi nagbabago yung value. F4 sa keyboard. And then, ano yung magiging value niya kapag nagka-error? Blanco lang. And drag natin pababa. Okay. So, yan. So, guys. So, 'di ba, 100%. So, dapat dito is, 'di ba, sa needs natin is 50%. So, ang nako-consume lang natin is 31%, which is good, may sobra. So, 30, 19 lang, 19% lang. And then, si savings, 20, 12% lang natin na-utilize. So, good news yun pagka ganun. And, maglalagay na rin tayo dito ng title. Yan. So, malapit na tayo matapos. So, background is ito, yung kulay ito. Bold natin, laki natin, yan, mga 20. Then, pwedeng i-customize to guys let's say, Florence, 50, 30, 20, budget, planner. Siyempre, mas maganda yung sa pangalan nyo dito. Para inyong-inyo talaga. So, lakihan na natin. Yan. So, medyo nadadoubt ako sa background. Bawasan natin. So, yan. Medyo aesthetic na siyang tingnan. And then, maglalagay naman tayo ng, ito si actual. Si actual is, i-divide lang natin, wait lang guys, kalimutan ko yung formula ha. So, CE23. So, dito lang din pala siya. Naka-relative cell reference lang din siya. Okay? Kay percentage. So, ikukunin lang natin yung, ano yung actual percentage ni needs. Ito, 31. Ano yung actual percentage ni wants? Ito, si wants, actual percentage. Ano yung actual percentage ni savings? Ito, 12%. So, yeah. And then, punta naman tayo, dito na tayo sa exciting part or yung pinakamagandang part ng ating tutorial. Ito yung paglalagay natin ng mga charts, visualization, alam mo yun, para na-visualize natin na hindi dito sa mga data na to kasi medyo complicated pag dito ka titingin. Di ba nakakahilo? So, ito rin yung magandang gamit ng tawag dito ng charts. Okay. So, highlight nyo lang ito hanggang kay yan. So, hindi ko na isasama wait lang ha, check ko. Ano bang yung code na nilagay ko dito? Select data. So, yan. Hindi ko na isasama si actual kasi percentage lang naman yan. So, para to achieve that kind of charts, i-highlight nyo lang mula kay dito sa headings and then dito. Yan lang. And then, punta ka sa insert and then hanapin nyo yung chart and then itong 2D or clustered column. So, bahala na kayo kung ano yung trip nyo, yan, kung mga 3D, 3D, yan. So, para lang simple, ito yung ginamit ko. Okay. And ito guys, i-format na rin natin para naman maganda siyang tingnan talaga. Okay. And sa actual. Yan. So, format na natin. Lagyan natin ng title. Cash flow summary. So, lagyan natin ng kulay.
Punta tayo dito sa home. And then dark. Tapos i-bold na lang natin. And bawasan na lang natin ng font size. Yan, para ma-emphasize yung, ito lang naman yung kailangan natin. Okay. Hindi ko na tanggalin. So, papalitan natin ng kulay ito para mag-match sa ano natin, sa theme. Punta kayo dito sa, so pag wala yan guys, let's say yung ganyan. So, click nyo lang yung chart for ito. Yan. Then, punta kayo sa chart, sa format. And then, formatting. So, Windows iba. Pero, hanapin nyo lang yung format. Yan. Tapos, yung fill, palitan natin ng solid. And then, dark side. Ayan, okay. And then, itong isa naman, palitan natin ng solid din. And then, color, yung medyo light. Ayan. So, di ba? Ang ganda tingnan. So, bakit ganito siya? Saglit lang guys, parang may mali. Add data labels. Add data labels. So, parang may mali ako. Hindi. Tama. 2 to 50. So, bakit naging 3521? 2 to 50. Ang budget ko ay 2 to 50. So, ang budget naman dito ay 1 to 150, 350, 100, 250, 100, 100. Tama naman yung ano ko dito. Ba't dito? Sorry guys, sorry. May mali ako. Kukunin pala natin yung percentage. Ayan. Ito, yung percentage nito, di ba? Yung needs natin is 50%, si wants is to 1, si ano is C4. So, kukunin pala natin yung percentage nito. Yung budget natin. Kumbaga, hinati-hati natin yung 7,000. Si needs ay 50%, si wants ay 30%, si savings ay 20%. So, paano kunin yon? Napakadali lang. So, mali ako dito guys, huwag nyo gagawin nyo. So, equals, so, ito, si income natin, kukunin natin yung 50%, paano kumuha? Kita times lang natin sa 0.5. Okay? Pwede rin 50%. So, ayan. Or, ayan na, percent per month yan. Ito rin pwedeng gawin yan para madali. Or, decimal, 0.5. 50% ibig sabihin yan. Ito naman is equals, mali. Dito kay wants, then, click natin yung income. Ito naman ay 30%, so 0.3. Then, dito naman is 7,000. Kukunin natin yung 20%. So, 0.2. So, ayan siya. Okay? Pansin nyo, nagbabago automatically yan, guys. So, wala na kayong iisipin. More on input na lang kayo. So, papalitan na natin siya ng kulay. Ayan. So, i-bold na lang natin para emphasize. Ayan. Or pwede yung guys, bahala na kayo kung anong kulay. Yung gusto nyo kung medyo maliwanag. Yan. Yan. Ito ganun din. Yan. Ito ganun din. Yan. Or ito na lang natin i-bold. Ayan. Tapos, liitan na lang natin yung size. Okay. Pero okay na yun. So, next is, naman. So, palitan natin. Gusto ko yung dikit na design. So, para magpalit ng chart, punta lang kayo sa chart design and then pili kayo ng change chart type, column, and then ito dikit. Ayan. So, nagdikit na sila. And next naman is i-insert naman tayo ng
pie chart naman. So, paano natin gagawin yung pie chart? So, ang kailangan lang naman natin is, pwedeng guys, may option kayo kung gusto niyo yung percent yung lalabas or yung actual. So, sa case ko, ang ginawa ko is yung actual, percent. Pwedeng, kung gusto niyo display yung actual amount, so actual amount, kung gusto niyo i-display yung percentage, percentage, kung gusto niyo i-display yung category, category. So, i-highlight nyo lang to, percentage, and then category. Ayan. Tapos, punta kayo sa insert, and then select yung pie chart, and then ito. So, bahala kayo kung 3D, kung ano man dyan. So, up to you. Up to you na yun, guys. So, kung ano yung preference mo. Ito naman is needs. Ayan. So, ayusin lang natin bago natin siya i-format. Ito pala, nakalimutan ako. Yung outline, palitan natin ng dark color. Ayan. Yan. Okay. So, dito. So, since tatlong chart yung gagamitin natin So, papantay ko siya dito. So, tatanggalin ko na lang to guys. Ko siya, i-display ko lang siya dito. So, paano ito gagawin? Right click, and then add data labels. So, number ang lumabas. So, para mapalitan ng pangalan, punta ka sa format pane. And then, dito sa, click nyo tong number muna. And then, dito sa may, itong label option, itong value, i-uncheck nyo siya. Ang i-click nyo ay yung category name. Para ang lumalabas ay yung pangalan ng category. So, format natin yung kulay. So, yan. Tapos, liitan nyo na lang guys para, depende guys kung ano yung kung gusto nyo Basta, pag nagpo-format kayo, lagi lang sa format, and then text, color, bold, and palitan natin yung kulay so, para maging aesthetic talaga siya, format, and then format pane, and then nakaselect dapat to guys yung may kulay, and then dito sa fill, solid, and then yung medyo gamitin natin yung medyo light, ayan, para hindi masyadong madilim. So, click nyo itong needs, punta kayo sa home, yung font color, tapos babaan nyo lang siya ng size. Ayan na. So, diba? Napaka-simple lang, guys. And then, click nyo to, lagyan natin siya ng border. Okay? So, para hindi na kayo mahirapan mag-format uli, copy-paste nyo na lang to. Ayan, copy-paste nyo. Control-C, Control-V. Ay, sorry. Control-C, then click sa labas, Control-V. Tapos, click nyo dito. And then, itong needs, palitan naman natin ng wants. And then, click nyo itong, ito lang guys sa labas. And then, punta kayo sa format. And then, chart design. And then, select data. So, burahin nyo lang tong data range. Ayan. So, para pili naman natin yung sa may wants. Ayan. So, dapat yung cursor nandito. And then, sa keyboard, pindutin nyo yung control. Ayan. Tapos, highlight nyo lang yung column na to. And then, hindi nyo tatanggalin yung pagpindot ng control sa keyboard guys pag nagsiselect. And tapos, control, select din. Tapos, bitaw na. Okay. So, magkakabalyo yan siya. And then, okay. So, yun na. Tapos, hindi nasama yung format, no? So, at least, okay na yun. Hindi na kayo mag-select ng chart. So, ipo-format nyo lang ulit siya ng manual. Add data labels. And then, select nyo yung 6. Tapos, punta kayo sa format. And then, format pane. And then, uncheck nyo yung value. Select nyo yung category name. Okay? Then, X. Palitan natin doon ng kulay. Dapat nakaselect yan. Punta kayo sa home. Letter E. And then, i-bold natin. Wag na lang natin i-bold.
And then, mag-select kayo ng kahit anong kulay. And then, punta kayo sa format. And then, format paint. And then, dito sa fill, solid. Yan. So, yun na. Automatic na naka-select yung light color natin. So, yun lang. Same with sa pinakalas natin gagawin. I-adjust nyo to guys para sumakto. Yan. Ito ba nabago ko yung kulay? Okay, naka-ano siya. So, copy. Yan. Tapos, wag mong paste agad sa labas muna click. Kasi magpapatong siya. And then, yan. So, adjust lang para gumanda-ganda. Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan. Okay. So, palitan natin to ng savings depth. Okay. So, select. Ito guys, ang chart area ang i-select nyo ha. So, naka-select siya dyan. So, punta tayo sa chart design, select data, burahin. Then, yung cursor dapat nandito. Then, isi-select natin yung source. Control, then wag itataas. Select. Okay, tapos okay. So, right-click, add data labels. And then, select na tong number. And then, punta kayo sa format. Format pane. Uncheck yung value. Check the category name. And then, X. Tapos, home. Tapos, letter A. Tapos, check nyo yung kulay. Punta kayo sa format. And then, format pane. And then, fill. And then, solid. Yan. Okay, guys. So, di ba napakadali lang niya. Ito guys, medyo at least nakikita nyo kung paano saan. Nababasa nyo naman eh. So, bahala na kayo kung ano i-display nyo, kung number, category name, ganyan. May option naman din. Kaya na lang mag-explore. Yan. Liliitan ko lang. Ayan na siya. So, liliitan ko lang to. Liliitan ko lang to. Then, para mas gumanda pa guys, so actually, tapos na tayo eh. So, para mapaganda pa natin, punta kayo sa view, and then grid lines, i-uncheck mo siya. Yan. Para naman, yun lang siya. Diba? So, eto na siya guys, tapos na. So, sana, nasundan nyo itong video. Kung di nyo siya nasusundan, i-post nyo lang. And then, kung may hindi ka naintindihan, tawag dito, i-post nyo lang yung, mag-comment kayo sa comment section or i-chat nyo ako sa aking mga social media channel. I-search nyo lang sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, Lawrence Laudenio Digital. And nandyan din sa baba ng description ng video na to yung aking mga social media channel. So yun lang guys. Guys, don't hesitate na mag-message sa akin pag hindi kayo naintindihan. And kung ayaw namang gumawa, or kung ayaw nyo namang mahirapan, pwede kang bumili sa aking Rocket.ph shop. Nandyan sa description yung link kung saan nyo siya mabibili. And, yun nga, good news, gamitin nyo yung tawag dito, yung discount code na 20%. Ang code is KALOY, makaka-discount kayo. So, itong 149, magiging ano na lang siya. So, parang 100 plus na lang. Made-discount kayo ng parang basta 20% ng 149. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama at panonood dito sa tutorial na ito. And hoping na masundan nyo and magawa nyo itong template na ito. And wishing you good luck sa pagbabudget ng inyong sahod. And ang goal lang naman natin dito is makatipid tayo, mabudget natin yung pera natin, and makapagtabi tayo ng kahit papaano. And guys, pakisubscribe na aking YouTube channel. And see you na lang sa aking mga next video tutorial.